Sa taong 895 AD, si King Orvendel ay umuwi sa kanilang kaharian at malugod siyang tinanggap ng kanyang asawa na si Queen Gudrun, at ng kanyang anak na si Prince Amleth. Kinagabihan, ang mga tao ng kaharian ng Revenzi ay naghahanda ng isang piging upang ipagdiwang ang pagbabalik ng hari at ng kanyang mga tauhan. Sa gitna ng selebrasyon, ibinigay ni Orvendel sa kanyang anak ang isang kwintas na ninakaw mula sa ibang prinsipe, at ibinigay ito bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Biglang pumasok sa bulwagan si Fëanor, ang nakababatang kapatid ng hari, upang batiin si Orvendel sa kanyang mahabang paglalakbay at ipinakilala rin ang kanyang panganay na anak na si Thorir. Kalaunan, habang sila ay mag-isa sa silid kasama ang kanyang asawa, inamin ni Orvendel na siya ay malubhang nasugatan sa labanan at halos si Amleth na ang umupo sa trono. Dahil hindi niya alam kung kailan ang susunod na labanan, nagpa siya ang hari na ihanda ang kanyang anak upang pumalit sa kanya at ipagpatuloy ang paghahari sa Revenzi. Nang gabing iyon, ang mag-ama ay pumunta sa isang maliit na bahay kung saan sila ay nagsagawa ng isang ritual, at nangako si Amleth na ipaghihiganti niya ang kanyang ama sakaling ito ay mapatay ng kaaway. Matapos pilitin ang kanyang anak na manampa, ipinakita ni Orvendel ang sugat na kanyang natamo sa huling labanan at ipinakilala rin ang batang lalaki sa puno ng mga hari, na nag-uugnay kay Amleth sa lahat ng kanyang mga ninuno. Sa pagsikat ng araw, matapos ang ritual, habang naglalakad ang mag-ama sa kagubatan, biglang dumating ang isang grupo ng mga nakasakay sa kabayo at tinamaan ang hari ng isang palaso. Nang mapagtanto na hindi na siya makakalaban, inutusan ni Orvendel ang kanyang anak na tumakas, at nagtago ang bata sa likod ng isang bato. Matapos makatanggap ng napakaraming mga tama at may pusok ang buong katawan ng mga sibat ng kaaway, nagkaroon ng pagkakataon ng hari na makita ang mukha ng taong nagplano ng kanyang pagbagsak at natuklasan niyang siya ay ipinagkanulo ng kanyang sariling kapatid. Bago siya mapatay, isinumpa ni Orvendel ang kanyang kapatid, at ipinahayag na ang krimeng ito ay magmumalto sa kanya gabi-gabi hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Nasaksihan ni Amleth ang pinakatraumatikong tagpo na kanyang makikita sa buong buhay niya at nakita niyang pinugutan ng kanyang sariling tiyuhin ang ulo ng kanyang ama gamit ang isang espada. Nang makita nilang napaslang si Orvendel, inalis ng mga kasapi ng pag-aalsa ang kanilang mga helmet at nagdiwang, at hiniling ang mahabang buhay ni King Fëanor. Sa pagtatangkang matiyak na walang sino man ang magbabante sa kanyang paghahari, ipinadala ng lalaki ang kanyang mga kaalyado upang tugisin si Amleth, ngunit lumaban ang bata at tumakas pabalik sa kanyang nayon. Pagdating niya roon, natuklasan niya na lahat ng tapat sa kanyang ama ay pinaslang, at nakita niya ang kanyang ina na sapilitang kinukuha. Pinapagalaw ng hangaring maghiganti. Tinipon ni Amleth ang kanyang lakas upang tumakas sa dagat at sumagwan papunta sa lupain ng Ross. Makalipas ang ilang taon, naging kasapi ang bata ng isang malaking tribo ng mga mangangaso at sumama sila sa pananalakay at pananakop sa mga kalapit na nayon. Matapos alisin ang karamihan sa mga lalaki, kinukuha ng mga barbaro ang mga babae at kabataan bilang mga bihag. Kahit hindi siya nagagalak sa paghihirap ng mga taong iyon, patuloy na namuhay si Amleth bilang isang Viking dahil ang kanyang puso ay naging malamig upang makisimpatya sa sakit ng iba. Kinagabihan, habang nagdiriwang ang kanyang mga kasama sa panibagong pagkawasak ng isa pang nayon, lumabas si Amleth at napunta sa isang templo kung saan nakatagpo niya ang isang mangkukulam na inaakusahan siya ng pagtakas sa kanyang sariling kapalaran. Sa sandaling iyon, ipinaalala ng babae sa binata ang sumpa na ginawa niya sa kanyang ama at sinabi na magiging malaya lamang siya kapag natupad niya ang misyong kanyang tinanggap. Kinabukasan, habang hinahati ng kanyang mga kasama ang mga bagong bihag upang ipadala sa iba't ibang kaharian, narinig ni Amleth ang pangalan ng kanyang tiyuhin at natuklasan na may isang kargamento na patungo sa kaharian ng Revenzi sa Iceland. Sa sandaling iyon, nakita ng pinatalsik na prinsipe ang pagkakataon na makabalik sa kanilang tahanan at linisin ang pangalan ng kanyang ama, kaya palihim siyang sumakay sa barko at nagkunwaring isa sa mga bihag. Sa paglalayag, nakaranas ang barko ng isang marahas na bagyo at ang buong tripulante ay nahagis-hagis. Nang makita niya ang isang napakagandang dalaga na muntik nang mahulog sa dagat, isinugol ng prinsipe ang kanyang buhay upang iligtas siya at silang dalawa ay nanatiling magkayakap hanggang marating nila ang kanilang huling destinasyon. Nang lumapit ang barko sa isa sa mga dalampasigan sa Iceland, inutusan ang mga nakaligtas na bihag na lumakad sa buhangin habang tinatapon ng mga tauhan ang mga bangkay ng mga hindi nakaligtas sa paglalayag. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, sa wakas ay nakarating ang mga bihag sa kaharian ng Revenzi at ipinatawag ang hari upang suriin sila. Nang makita ang mga gaskasing lalaki, nagpasya si Fëanor na alisin sila dahil naniniwala siyang wala sa kanila ang makakaligtas hanggang dumating ang taglamig. Matapos suriin ang pisikal na kondisyon ng lalaki, nagpasya ang hari na panatilihin siya upang magtrabaho sa kanyang mga lupain, at lumapit si Thorir, ang panganay na anak ni Fëanor, upang saktan ang bagong alipin ng pamilya sa isang nabigong pagtatangkang ipakita ang kanyang awtoridad.
agad. Habang paalis na sana ang lalaki, napansin ng hari si Olga, ang bihag na iniligtas ni Amleth, at nabighani siya rito kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ayusin ang isang espesyal na tirahan para sa dalaga. Kinabukasan, sinimulan ni Amleth ang kanyang gawain kasama ang iba pang mga bihag at ginawa ang lahat upang patunayan ang kanyang halaga, sa paniniwalang makakamit niya ang tiwala at pabor ng hari. Habang nagtatrabaho, nakakita si Amleth ng pagkakataon upang makapasok sa silid ng reyna, kaya pinalitan niya ang isa pang bihag upang magdala ng mga alpombra sa palasyo. Habang papalapit sa silid ng kanyang ina, sumilip ang lalaki sa siwang ng pinto at nakahinga ng maluwag nang makitang buhay pa ang reyna, ngunit labis siyang nalungkot dahil napilitan itong pakasalan si Fëanor. Nang mapansin ng reyna na siya ay minamasdan, inutusan ni Godrun ang isa sa kanyang mga katulong na isara ang pinto, at napansin ni Olga na may hinahanap si Amleth. Sa pag-asang makakuha ng tulong upang makatakas sa lugar na iyon, lumapit ang dalaga upang tanungin siya, ngunit hinila siya pabalik ng mga bantay sa tolda dahil gusto siya ng hari sa kanyang tabi. Kinagabihan, habang natutulog ang buong kampo, lumabas si Amleth upang simulan ang kanyang investigasyon at ginabayan siya ng isang sorrow patungo sa isang kuweba sa dalampasigan. Pagpasok sa madilim at mahalumigmig na lugar, natagpuan ng prinsipe ang isang mangkukulam na nag-anyaya sa kanyang umupo at nagsabing matagal na niyang hinihintay ang pagdating ng anak ni Orwendel. Ayon sa mangkukulam, ang balita tungkol sa pagdating ni Amleth ay dumaan kay Haemir, isang tapat na lingkod ni Orwendel, na tinanggalan ng dila at mga mata ni Fëanor bago siya pinaslang. Nang malaman ni Amleth ang malagim na sinapit ni Haemir, ipinangako niyang ipaghihiganti rin ito, at nagpa siya ang mangkukulam na gisingin ang espiritu ng propeta upang makausap ito ni Amleth. Sa sandaling iyon, tinanong ng prinsipe kung saan niya matatagpuan ang angkop na sandata para sa kanyang paghihiganti, at ipinaliwanag ni Haemir ang pinagmulan ng Draugr na espada na kumikislap sa labanan. Ayon sa mangkukulam, ang tanging kahinaan ng espada ay maaari lamang itong bunutin sa kadiliman ng gabi o sa tarangkahan ng impyerno. Gayunpaman, nagpa siya si Amleth na kunin ito at pumasok sa libingan ng isang sinaunang hari na inilibing kasama ang kanyang mga kayamanan. Kabilang dito ang kanyang iginagalang na espada, na sa loob ng maraming taon ay naging pangunahing sandata niya sa labanan. Nang mapagtanto ng espiritu na may sumusubok na nakawin ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ito ay nagising at bumangon upang patumbahin ang kanyang kaaway. Dahil hindi bahagi ng plano ni Amleth ang makipaglaban sa isang haring namatay na ilang dekada na ang nakalipas, pumasok siya sa libingan na hindi handa at ginamit ang mga sinaunang sandata na nakakalat sa lugar upang harangan ang mga pag-atake. Madaling winasak ng multo ang kanyang mga sandata at itinulak siya palayo. Ngunit habang malapit na siyang tamaan ng huling pag-atake, napansin ng hari ang sinag ng liwanag mula sa ibabaw at nahirapan itong lapitan ang kanyang target. Napansin ang kahinaang ito, inakit ni Amleth ang multo papunta mismo sa lugar kung saan ang mga mata nito ay tumatama sa liwanag ng full moon. Matapos mapabagsak ang kanyang kaaway sa isang palo ng palakol, kinuha ng prinsipe ang espada at pinugutan ang ulo ng hari. Agad, habang tinitingnan niya ang trono, napagtanto ni Amleth na ang labanan ay nangyari lamang sa kanyang isip, at dahil nagawa niyang talunin ang multo, pinahintulutan siyang gamitin ang Draugr na espada. Habang papalapit ang bukang liwayway matapos ang kanyang misyon, tumakbo si Amleth pabalik sa kulungan ng mga bihag, at sa daan ay napansin siya ng isang bantay na aso. Nang makita niyang tumatahol ang hayop sa kanya, sinubukan itong itaboy ng prinsipe, ngunit sa halip ay naalerto nito ang ibang mga bantay. Nang marinig ang mga papalapit na lalaki, binunot ni Amleth ang kanyang espada at naghanda sa pakikipaglaban, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nakita ng bantay at ibinalik ang aso sa kulungan. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagkukunwari, itinago ni Amleth ang kanyang espada sa bubong at nanumpa na guguluhin niya ang lalaking sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama hanggang sa araw na tuluyan niya itong maalis. Sa kabila ng kanyang uhaw sa paghihiganti, alam ng prinsipe na hindi niya dapat takasan ang kanyang kapalaran dahil itinadhana na si Fëanor ay papatayin sa isang lawa ng apoy. Kinabukasan, lumapit si Amleth kay Olga at sinabi ang nangyari ng nakaraang gabi. Nang malaman ng babae na ang lalaking ito ay may balak na patayin ang hari, muling nabuhay ang kanyang pag-asa at nagsimula siyang magplano ng pagtakas upang maisama ang reyna. Sa ilang dahilan, naramdaman ni Amleth na maaari niyang pagkatiwalaan ang dalagang iyon, at inamin niya na siya ay pamangkin ni Fëanor kahit na iniisip ng hari na patay na si Fëanor. Dahil sa kalamangan na ito, nagawa niyang makapasok sa kaharian bilang isang bihag at plano niyang multuhin ito tulad ng isang gutom na multo na bagong galing sa libingan.
Sa araw na iyon, sa utos ng kanyang ama, tinipon ni Thorir ang pinakamalalakas na bihag sa bukirin upang sumali. Sa isang paligsahan na ang pangunahing layunin ay libangin ang maharlikang pamilya. Ang laro ay isang laban ng dalawang koponan, isa ay binubuo ng mga bihag at ang isa ay ng mga sinanay na atleta, na kailangang ihagis ang bola palabas sa teritoryo ng kalaban. Ngunit gaya ng inaasahan, mas malalakas at mas handa ang mga profesional na atleta kaysa sa mga bihag, at ginamit nila ang kanilang pisikal na lakas upang durugan ang mga ito sa laro. Nang mapagtanto ni Amleth na hindi ito isang simpleng esports, nagsimula siyang gumanti ng kaparehong tindi, ibinabalik ang kanilang mga pag-atake ng may parehong galit. Nang makita ni Gunnar, ang nakababatang anak ng hari na ipinanganak ni Queen Godrun, na natatalo ang mga bihag, pumasok siya sa field at ninakaw ang bola. Sa sandaling iyon, hinabol siya ng isang atleta at ibinagsak ang bata. Habang papatama na sana ang lalaki ng huling suntok na tatapos sa buhay ng kanyang kapatid sa ama, biglang pumasok si Amleth at nagawang pigilan ito. Matapos pabagsakin ang kanyang kalaban, paulit-ulit itong pinagtataga ni Amleth hanggang sa mapansin niyang hindi na ito gumagalaw, at saka siya umalis habang naririnig ang kanyang ina na inaalagaan si Gunnar. Bilang gantimpala sa ipinakita niyang tapang at katapatan, binigyan ang pinatalsik na prinsipe ng mga pribilehiyo mula sa hari. Bukod sa pagkakaroon ng bagong posisyon at hindi na kailangang gumawa ng mabibigat na gawain, binigyan din si Amleth ng karapatang pumili ng babae bilang kanyang asawa, at agad na napunta ang kanyang tingin kay Olga. Kinagabihan, masayang-masaya ang dalaga dahil hindi na siya mapipilitang maging isa sa mga asawa ng hari, at pinakasalan niya ang tunay na tagapagmana ng mga lupain na iyon. Sa sumunod na gabi, isinakatuparan ni Amleth ang kanyang plano at inatake ang ilang tauhan ni Thorir. Sa pagsikat ng araw, nang makita niya ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan sa loob ng tolda, labis na nagalit ang prinsipe at inatake ang mga bihag upang alamin kung sino ang may kagagawan ng duwag na pagsalakay na iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Fëanor na nawalan na ng kontrol ang kanyang anak kaya inutusan niya ang mga bantay na dalhin ito sa kanyang silid. Habang nilalapitan ang mga bangkay, napansin ng nakatatandang babae na ang mga sugat ay dulot ng isang gutom na espada, at ipinahayag niya na ang madilim na espiritong humahawak nito ay muling aatake. Sa pagtatangkang pakalmeyan ang espiritu ng kadiliman at maiwasan ang panibagong pag-atake, nagpa siya ang matanda na magsagawa ng isang alay, ngunit sa gitna ng ritual, nagsimulang magrebelde ang lahat ng hayop sa paligid laban sa mga tao. Bigla, habang nagtatago sa kanyang tolda, narinig ng hari ang kanyang bantay na aso na galit na tumatahol at sinubukang pakalmeyan ito, ngunit sa halip ay nakagat siya ni Rocky. Sa gitna ng pag-atake, kinuha ni Fëanor ang isang espada at pinatay ang hayop. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang matanda upang tingnan ang kalagayan ng alay, at natagpuan ang matandang babae na nakabitin ng patiwarik, habang ang dalagang dapat sana ay ialay ay nakatakas na. Nang masaksihan ang ganitong kabangisan, nakatiyak ang hari na hindi ito gawa ng kanilang Diyos at nagsimulang maghinala na ang kanyang kaharian ay biktima ng isang itim na mahika. Kaya kinabukasan, nagsimula siyang mag-recruit ng mga bihag upang ipagtanggol ang kanyang lupain, at pagsapit ng dapit hapon, sinimulan ni Olga ang isang ritual upang pag-awayin ang lahat ng mga tauhan ng hari gamit ang kanilang sariling mga sandata. Habang nagkakagulo sa labas, palihim na pumasok si Amleth sa silid ng reyna at nakita sa mga gamit nito ang isang singsing na pag-aari ng kanyang ama. Di nagtagal, narinig ng prinsipe ang pagpasok ng kanyang ina sa tolda kaya nagtago siya upang hindi ito sumigaw at maalerto ang mga bantay. Habang abala si Godrun, dahan-daang lumapit si Amleth at ipinakilala ang sarili bilang anak ni King Orwendel. Nang malaman ng reyna na ang kanyang panganay na anak na matagal niyang inakalang patay na, ay bumalik upang ipaghiganti ang kanyang ama at palayain siya, sinabi niya na hindi niya kailanman ipinagluksa ang pagkamatay ng kanyang unang asawa. Ayon kay Godrun, si Orwendel ay tinolerate lamang siya dahil sa anak na ibinigay niya rito, ngunit hindi siya kailanman minahal ng totoo. Ang totoo, ang reyna ay matagal nang umiibig kay Fëanor, na noon ay kanyang bayaw, at siya ang nagudyok upang patayin ang sarili niyang kapatid upang makapagpakasal sila at magkasamang mamuno. Upang pigilan si Amleth na lumaki at maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang ama, inutusan ni Fëanor ang pagpatay sa kanyang pamangkin at ginawa ito ng may basbas ni Godrun. Nang marinig ni Amleth ang kwentong ito, labis siyang natigilan dahil hindi niya kailanman inasahan ang ganitong uri ng pagtataksil mula sa kanyang sariling ina. Gayunpaman, dahil may natitira pa siyang damdamin para sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, hindi niya magawang patayin ito, at matapos niyang saksakin si Thorfinn gamit ang kanyang espada, bumalik siya sa tolda ni Adi na nabigla nang malaman na hindi nagawang patahimikin ni Amleth ang kanyang ina. Dahil sa padalos-dalos na desisyong ito, kailangang
umalis ng prinsipe, dahil sa lalong madaling panahon ay malalaman ng lahat kung sino talaga siya. Gayunpaman, ayaw niyang madamay si Olga sa laban na ito, kaya pinayuhan niya itong manatili sa kampo at sabihin sa lahat na wala siyang alam sa plano ng kanyang asawa. Bago umalis, nangako si Amleth na babalik siya sa gabi at hiniling sa kanyang asawa na maghanda upang tumakas kasama niya sa sandaling mapatay si Fëanor. Kinabukasan, ipinakita sa hari ang walang buhay na katawan ng kanyang tagapagmana at labis siyang kinilabutan nang matuklasan na ang kanyang puso ay binunot. Nang makita ang kanyang asawa na nawawalan ng kontrol, lumapit si Godrun upang pakalmayan siya at pinayuhan siyang tugisin ang mga kaalyado ni Amleth dahil hindi niya magagawa ang lahat na iyon ng mag-isa. Matapos patayin ang ilang bihag, nilapitan ng hari si Olga at inilagay ang talam sa kanyang leeg, habang ang mapanuyang ngiti ng dalaga ay nagpapatunay na tumulong siya sa kanyang asawa sa paghihiganti. Sa sandaling iyon, lumitaw si Amleth at inialok ang puso ni Thorfinn kapalit ng buhay ng kanyang asawa. Nang makita ang mga sundalo ng kanyang tiyuhin na papalapit, ginamit ng prinsipe ang kaluban ng kanyang espada upang patumbahin sila, na nagbigay ng sapat na oras upang makatakas si Olga. Di nagtagal, nahuli si Amleth at itinali ang kanyang mga braso upang magdusa bago makasama ang kanyang ama sa mundo ng mga patay. Gayunpaman, matapos umalis ni Fëanor at ng kanyang mga tauhan sa kulungan, isang kawan ng mga uwak ang dumating at pinutol ang lubid na pumipigil sa prinsipe. Sa gabing iyon, matapos ang lamay ng kanyang anak, bumalik ang hari sa kulungan na handang tapusin ang kanyang pamangkin, ngunit ang tanging natagpuan niya ay ang mga uwak na nagpalaya kay Amleth. Nang magising siya, napagtanto ng prinsipe na siya ay buhay pa at nalaman niyang siya ay nailigtas ng kanyang minamahal na asawa, na dinala siya palayo sa isinumpang kahariang iyon. Kinabukasan, nagsimulang pag-isipan ni Amleth ang kanyang kapalaran, dahil hindi pa niya kailanman naramdaman para sa sinuman ang nararamdaman niya para kay Olga. Ayon sa kanya, ang mga kamag-anak ng kanyang ama ay nasa Orkney, kaya marahil doon nila maaaring simulan ang panibagong buhay. Nang marinig ito, labis na natuwa si Olga, ngunit hindi siya makapaniwala na binitawan na ng kanyang asawa ang kanyang uhaw sa paghihiganti. Gayunpaman, pinili niyang suportahan ang kanyang desisyon, at sabay silang sumakay papunta sa dalampasigan upang sumakay sa barkong magdadala sa kanila sa Orkney. Habang papalayo ang barko mula sa pampang, hinalikan ni Amleth ang leeg ni Olga at nakakita siya ng pangitain ng puno ng kanyang mga ninuno, kung saan nakita niyang nakabitin ang dalawa sa kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang buntis ang kanyang asawa at natuwa siya sa balita, ngunit naunawaan niyang kailangan niyang bumalik upang tuparin ang kanyang kapalaran, dahil hanggat buhay pa si Fëanor, hindi magiging ligtas ang kanyang mga anak. Matapos magpaalam sa kanyang asawa, ibinigay ng prinsipe ang singsing ng kanyang ama sa kapitan ng barko upang ihatid si Olga sa tahanan ng kanyang mga kamag-anak, at tumalon siya sa tubig upang harapin ang kanyang kapalaran. Kinagabihan, sumabog ang bulkan na nasa labas ng kaharian ng Hrafniri, at ginamit ni Amleth ang pagkakataon habang abala ang mga sundalo upang patayin sila sa tulong ng Draugr. Nang marinig ang kaguluhan sa labas, itinago ni Fëanor ang kanyang asawa at anak sa loob ng tolda at kinuha ang kanyang espada upang alamin ang nangyayari. Samantala, ginamit ni Amleth ang kanyang galit upang pabagsakin ang mga sundalo at palayain ang mga bihag. Nang sa wakas ay makapasok siya sa silid ng kanyang tiyuhin, naabutan siya ng sorpresang atake ni Godrun, na paulit-ulit siyang sinaksak ng espada. Habang iniiwasan niya ang talam, sinaksak ni Amleth ang puso ng kanyang ina at nakita niyang unti-unting nawawala ang buhay ng babaeng nagluwal sa kanya. Lumabas si Gunnar na nagtatago sa loob ng aparador upang ipagtanggol ang kanyang ina at sinaksak ang kanyang kapatid sa ama sa likod, ngunit agad din siyang pinatay. Pagpasok ni Fëanor sa tolda at nakita ang kanyang asawa at anak na walang buhay, inihandog niya ang kanilang mga katawan sa labas upang bigyan sila ng maayos na libing. Bago umalis, nagtakda ang hari ng tagpuan kasama ang kanyang pamangkin sa tarangkahan ng impyerno at nangakong doon niya tatapusin ang kanyang buhay sa kamay ng parehong lalaking pumatay sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakbay, nakarating si Amleth sa paanan ng bulkan kung saan natagpuan niya ang bangkay ng kanyang ina at kapatid sa ama. Matapos magbigay galang sa kanyang mga yumaong kamag-anak, umakyat ang prinsipe sa bundok na may dalang kalasag at espada upang harapin ang kanyang huling labanan. Habang papalapit sa tuktok ng bulkan, nagharap ang magkalaban at nagpalitan ng mga pag-atake habang nilalamon ang kanilang mga katawan ng init ng lava. Matapos ang ilang palitan ng tama, napagtanto ni Amleth na sa kabila ng kanyang edad, si Fëanor ay isa pa ring mahusay na mandirigma. Habang ginagamit ang kanyang kalasag upang depensahan ang mga tama, napagtanto ng prinsipe na hindi siya mananalo sa ganitong estratehiya kaya binitawan niya ang depensa upang umatake ng buong lakas.
Sa paggawa nito, siya ay tinamaan ng paulit-ulit, ngunit ginamit niya ang natitirang lakas upang maghatid ng isang huling suntok na pumutol sa ulo ni Fëanor. Sa sandaling iyon, natapos ni Amleth ang kanyang paghihiganti, ngunit napagtanto niyang ang kapalit ng pagtupad sa pangakong binitiwan niya sa kanyang ama ay ang kanyang sariling buhay, dahil ang espada ni Fëanor ay tumusok sa kanyang katawan. Habang nakahiga siya sa lupa at hinihintay ang kanyang wakas, binigyan siya ng huling pangitain at nasalayan ang kanyang asawa at mga anak sa huling pagkakataon. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Natrel Arellano, Godlike Blocks, Jomar Kamanian, Justin Bautista Bujuan, Angelo Boy Kahilig, Block Clock from Naga City Bicol, Jomay Cabasia from Lubang Island Occidental Mindoro, Jasrie Mapangkat from Matanog Maguindanao, Marcus Joseph Saliens from Bacol Cavite, Milan Sipari from Canda, Renil Atiga from Cabuyao Laguna, Chenay from Lapu-Lapu City Cebu, at Sitay Halima bint Ali from Islamic City of Marawi. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.